sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag pagdating. Ang Pilipino, saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag pagdating. Hello guys, on today's video, maglilinis pa ako sa kitchen. So samahan niyo naman ako guys, para masaya ang buhay. So, this is gonna be not easy work kasi high po yung mga cabinet niya. But I will try my best. So, hindi ko na kailangan magbili ng panglinis kasi nag-search po ako. Google really helps you. So, I just need warm water and this brand. Recommended talaga siya panglinis. So, I need warm water. Kailangan daw ng warm. So, tingnan natin guys kung ang tagal niya mag-warm. So, maglinis tayo guys kasi makikita na po natin ang dirt. Hindi po ako all the time naglilinis sa mga cabinets. Once a year. At saka, ang tagal ko na po hindi naglilinis talaga. Hindi ko nagawa last year. Kasi nga, twice a year ako, 2 beses ako umuwi last year. So, ngayon na medyo, ano na po. So, maganda raw to pang linis. Hindi na kailangan magbili ng napaka-expensive na panglinis. So, tingnan nyo ko guys. Ang taas ng ceiling. So, kailangan kong lisinin first that area kasi grabe na talaga yung grease na tingnan natin guys. Samahan niyo ako para I won't be alone. Para namang gabi. Yan. Ayoko. The best guys. The best siyang panglinis. Makukuha talaga yung mga grease. Yes. Talaga guys, hindi ka talaga to trabaho sana. Cleaning lady po. Pero sabi ko sa amo ko, I'll do this for her. Kasi pag pinakita mo to sa mga anak, sa maubang anak, hindi ko alam kung kay Karot. Yung mga anak mo take advantage na pag magpakita ka ng naglilinis. Kasi iba po ang tagalinis, iba po ang caregiver. Magkaiba po yan ng title. When nang nag-interview sa akin, every time na may bagong trabaho, I always say light housekeeping. Yun lang talaga ang magagawa ng caregiver kasi caregiver, mag-focus po yan sa safety ng amo
at yung mga care na di na niya magagawa. Yung linis talaga ng massive linis gaya nito, hindi po to trabaho ng caregiver. Ayoko. Hindi po ako mahilig magsipsip ha. Pero makikita kasi natin ang dumi. Nahiya po ako sa amo ko. Kasi makikita talaga siya. Hala, ang gandang tingnan guys. Super linis na, nawala talaga yung grease. Nawala talaga yung grease. Ang laki ng difference. Nag-mic po ako guys kasi ang lakas ng TV ng amo ko. Hindi kakayanin pag hindi mag-mic. Ito na guys, sa pangatlong cabinet. Ang door. Hindi ka muna yung ma-arrange yan sa labs loob. Hirap magtapo ng hindi atin guys. Kaya I have to ask. Kasi nung nagtrabaho ako sa amo ko noon sa mga Italian, binigyan ako ng green signal sa anak. Mary, if you're not using it every day, throw it away. Just good luck for my dad. Sabi ng anak kasi, yung dad, kung anong tinatapon ko sa labas, pinupulit niya uli at binalik. Talagang matagal na accept na matanda na. He needs to let go some of the stuff. Nakatawa nga siya eh. Hirap na hirap siya magdala ng pabalik sa loob na mga garbage na tinapon ko. Hirap na hirap talaga siya. Ang kapal na ng grease guys. Kasi ang tagal ko na hindi talaga naglinis nito. At ang kamay ko guys kasi parang may arthritis na po ako. Kasi masakit na siya. Masakit na ang kamay ko. Noon kayang-kaya ko itong trabahuin. Kahit everyday pa. Pero nakikita ko na talaga ang difference as I age. I have to accept it, you know. Hindi naman pwedeng mag-deny tayo dyan. So, ang bait ng amo ko guys kasi ayaw niya ako maglinis. Sabi ko, makikita ko na kasi ang dumi. So, might as well. Nandito na pa ako past the microwave. Medyo makapal ditong dumi guys kasi nasa sa top sa stove. So, it's obvious na imagine yung grease
Grabe na talaga siya. At ang dumi. Madumi na talaga siya. Nakakahiya na talaga siya. Meron kasi itong maid noon guys, si Pat. Pero, since nag-hire siya ng caregiver, hindi na rin siya nagkuha ng cleaning lady. So, akala kasi niya, kami, caregiver, tagalinis din. Hindi po. Wrong. Hindi po kami cleaning lady. Grabe talaga guys, nakakahiya. Lately, hindi naman ako pagod sa kanya. Kasi hindi na po niya ito ginigising sa gabi. So, kaya magagawa ko ito ngayon. But usually, pag tumawag siya ng maraming beses sa gabi, talagang deadball talaga ako pag umaga. Kasi ang tagal kong makabalik sa tulog pag ginigising. So, kasi kahit live-in ang trabaho namin, doesn't mean na kailangan kaming gumising sa gabi. Naging live-in lang ang pangatawag. Pero when it comes to emergency, may kasama siya sa gabi. Pero hindi po kasama sa gabi ang trabaho. Yeah, may justice po ang mga caregiver. Hindi gaya ng ibang bansa na kahit ano na lang ipapatrabaho. Pwede kami we say no. We don't do that. Yun ang maganda dito kasi may karapatan kang mag-say no. Ang dami ng cabinet na nalampasan ko. At takot na takot si Minolby ng Heights. Takot si Minolby ng Heights, guys. Yeah. This ginagawa ko lang to for video, no? Ginagawa ko talaga to every 2 years. Kasi hindi naman pwedeng all the time tayo maglinis ng cabinet. Kasi hindi po yan ang pinofocus ng being a caregiver. Kung ano lang, kung anong saan ang strength ko, yun lang po. Pero ang ganda ng tingnan, guys. I'm so happy to see na talaga ganda talaga pag malinis. Ginagawa din to ni Adonis nung sa bahay, guys, kasi nga puti ang cabinet namin. So ginagawa to niya. Kahit mga dingding sa labas, binabrush ni Adonis. Na, biruin nyo, guys.
nakamit ako ng makakasama sa pagtanda na kahit maganda ang sahod niya, pwede kami mag-hire ng maid. Pero ayaw niya. Kasi raw, pagtanda namin, baka hindi na namin kayang magbayad. Oh my gosh. So, dito naman po tayo sa baba. Ang dami kasing kabinet ni Pat. Guys. Kinapi ko rin sa bahay. Kaya ang daming lilinisan sa bahay. Yeah. Pero hindi masyado tong mahirap linisin sa baba kasi lagi ko na po itong nare-retouch. Yung lang sa ibabaw, ang tagal kong hindi na, kasi nanggising kasi ng madaling araw to siya. So ito, easy-easy na lang. Hindi na siya masyadong hard work. Retouch na lang siya. Divan. Lakas ng TV ng amo ko. Work, Mary. Pwede naman akong hindi mag-ano, pero kita mo na kasi ang dapat linisin eh. Shout out my Santos. Shout out sa UCC. Hirap mag-bend. Matanda na talaga si Minaldi. Kasi noon kayang-kaya ko to. Walang problems. Pero ngayon, sakit na ng tuhod. Yeah, may dishwasher po siya guys, pero it's broken. So, hindi na po yan nagamit. Kaya yan ang kaya kinakamay ang paghugas.
Salamat nga pala sa mga support niyo guys. Maraming salamat sa mga support ninyo. At sa mga natulungan ko, they give me strength to go on. Kasi ito lang talaga ang way na makakatulong ako guys. Kasi yung sahod ko dito para na rin po sa amin. So, even wala na po ang revenue challenge ni Idol Sprocky. Shoutout sa iyo, Idol Sprocky TV. Gagawin ko na to. Kahit ano na lang mag-live. At pag-live. Para malapit na po tayo matapos sa cabinet, guys. Kunting kimbot na lang. Mas maano dito ang this area kasi malapit sa stove. So noon na mapagpiprito ako, tumatalsik talaga yung oil. Ang tong mahirap kasi nga white yung ano niya, gaya sa akin sa bahay. Makikita mo talaga yung dumi. Lapit na tayo matapos. No, hindi pa patapos guys. Hindi pa po tapos si Minolvi. Darating yung anak mamaya. I just don't know what time. Kasi nga basta nila yung tatawag pag malapit na siya. Hindi po kami naglalakad ngayon ng amo ko. Kasi ito ang plano ko today. Nakastick na talaga yung grease. Ang ganda ng tingnan guys. Nakakaano. Ang maganda kasi kasama ko kayo sa paglilinis. Kung sundin ko yung amo ko, ayaw niya talaga akong maglinis ng ganito. Napakadumi underneath guys. Ayan guys. Panisan ko lang yung sa ilalim ng ref.
Grabe ang dumi, guys. Gandang tingnan na nalinisin po ang ating from top to bottom. So ngayon maglilinis na lang po ako sa countertop. May rice cooker pa rin ako. Pero hindi na pa ako nagluto. Wala nang gamit. Ito. At ang aking air fryer. Yes, air fryer ko, guys. So, kape. Hi, guys. Naanan ko nang i-let go si So mag-start naman po tayo dito. Grabe, guys. Talagang may part 1 at part 2 sa paglilinis, guys. Hindi kakayanin ng isang post. Ang laki ng kitchen ang amo ko. At ang daming cabinets. Nalinis na po itong tubig, guys, ha. Nilabhan na ko na po ang aking sponge bago gamitin ulit. Yan. Malinis na po siya. Diba? Naglilinis na ako, may content pa. Saan ka maghanap dyan? Dami ko palang makontent dito sa bahay na to. So, plano ko sa talaga, slight lang yung paglilinis kasi
pag ma-start mo na siyang, tapos nagsusweat na yung body mo, parang gusto mo nang linisin lahat. So, parang si Manolby. Hindi pa rin natatapos si Manolby, guys. May part 2 talaga siya, guys, kasi hindi ko na magawa yung sa kabila today. Kasi nga, almost lunchtime na ng amo ko. So, ito mo muna ang lilinisin ni Manolby. Okay lang naman, di ba? Ito lang po ang paglilinis. Kaya noon guys, dyan ako sa Pilipinas, hindi pa ako naglilinis. Hindi po talaga ako naglilinis. Kasi I rely everything to my sister. Kasi noon lumaki kaming may maid. Kasi nga vice mayor yung dad ko sa Mucha. So marami kaming help. So nung pinalitan niya nung nanalo si Cory Aquino, di ba? Sa mga mga 90s, mga 80s. So nung nanalo si Cory Aquino, pinalitan ang lahat ng government official. Yung mga nasa taas, mayor, vice mayor, mga ganun. Ayun, ang alam ko lang ha. So, nasama po ang dad ko kasi nga vice mayor. At yung ng mami ko ang mayor. Si Tatay Ian Cayudong. Yan po ang namin. So, kasi nga sobrang generous at mabait ang aming daddy. Honorarium pa naman noon yung mga nasa hindi pa po sahod, honorarium ang tawag. Ano ba yun? Basta correct me if I'm wrong. Talagang grabe kung tumulong ang dad ko. Hanggang dumating yung point na nanalo nga si Cory Aquino. Talagang ang hirap. Na would never dream or realize na darating kami sa point na yon sa buhay namin. Na sobrang hirap na bininta na lang ng dad ko yung bahay namin dyan sa Mucha ng pinakamura ni Hilda. Kung sino yung nakilala ni Hilda, siya po ang bumili sa bahay namin. Yeah. So bininta ng dad namin at nag-move kami sa Dipolog. Doon na nag-start ang hirap guys. Ang dad ko, doon kami nakatira sa bahay ng kapatid ng mami ko, yung mayor.
buhay pa naman nung sa Tata Ian. So, doon kami nakatira. Pero hindi naman masyadong matagal kasi nga pinaalis kami nung asawa ng ni Tata Ian. Mahirap kasi pag mahirap tayo, guys. Lalo tayong ano sa mga may mga pera. So, asawa yun ang nawalang nagawa si Tata Ian. So, pinaalis kaming bigla. So, immediately, nagawa kami ng bahay na gawa sa Amakan. Yung bahay, Amakan. Nag-rent kami ng land. Diyan pa rin sa Maystaka, Dipolog City, malapit sa bridge. Para ipatayo namin yung Amakan na bahay namin. Pinaalis kami. So, hindi na sinabi ng dad ko kay mami. Kasi nga, para yung hero yung dad ko eh. Ayaw niyang ipagsabi yung mga naramdaman niya. You know. So, napifeel ko po yung mga taong pinaalis sa mga mayayamang natirhan nila ng bahay or nakatirik yung bahay nila. Alam na alam ko yan po. Kasi naranasan po namin pamilya. Siguro sa inyo, hindi nyo relatives, pero sa aming relatives. At hindi rin alam ni Tatay Ian na yun ang ginawa ng asawa niya. Kasi nga, like I said, ayaw na ni dading lalaki pa. You know, ayaw niya ng gulo. Talagang wala talaga tayong nagawa. Alis talaga agad kami. The moment na hindi pa nga masyadong natapos ang bahay. Pero, livable na siya. Pwede na siyang matirahan. Lumipat talaga kami agad. Tapos yung bathroom namin, guys, yung sa Amakan. Kasi nga, parang mga ilang meter yun galing sa lupa yung bahay namin. Ay yung CR nasa ilalim po ng bahay namin. So we have to crawl just to get into the toilet. Yes, na-try ko yan na so yung sabihin na talagang ang tagal po namin kasi nakagawa ng toilet na nasa same level ng bahay namin. Kasi nga, maliit lang naman pong pinadala ng mami ko. Hindi naman priority ni daddy yung may makakain kami. May magamit kami na peras, you know, sa araw-araw. Dala po namin lahat yung sakit. Yes, we forgave her. Kasi nga wala naman siya, patay naman siya. Pero nandito po sa puso namin. Hindi mawawala yun. Tapos guys, nung pinaalis kami, years din bago may nag-rent. And, grabe talaga si daddy kung mag-keep ng problema. May kidney problem yung dad ko. So, once na mag-attack yung kidney niya, iyak na lang siya ng iyak sa kwarto.
ang sakit. I could still hear his voice up to this moment every time na mag-iyak siya. So ko yung mga followers ko ngayon, mga subscribers ko na watching until the end. Ganun po kahirap ang buhay namin noon. Yeah, when we were born, yes, hindi ko na feel yung hirap, yung mga ganun. Pero nung nawala na sa pagiging vice mayor ang dad ko, doon kami tinitest ni Lord kung gaano ka-strong ang faith namin. Pero ang dad ko, I really admire him so much kasi talagang sinusurrender niya lahat ni Lord. Everything. So, hindi niya, kahit nakatira kami sa ama ka na bahay, hindi niya pinafeel sa amin na yung walang makain. Yung meron talaga kami, naghanap talaga siya. Kung hindi ako kakain ng isda at saka gulay noon, talagang gigi talaga ako ng 20 pesos para makabili ng adobong baboy, yung humba sa Bisaya. Yun po ang life na I would never forget, and I really appreciated na at least na we go through that part. So, guys, part 1 ng aking cleaning sa kitchen ng amo ko kasi malaki po. Almost lunchtime na. Magsha-shower pa ako kasi kaninang umaga nagsumba po ako. So, bukas na naman po. I have to do that part kasi ang daming cabinet, guys. Ayan. So, yung pong part na yan ang gagawan ko bukas. So, thank you guys so much for